Sa nakaraang kwento natin ay ipinakita ni Yeonwoo ang kanyang mukha sa kaluluwa ng Summer Queen. At sa pagpapatuloy ng kwento, umilo naman ang mata ng kaluluwa ng Summer Queen at paulit-ulit niyang tinanong na kung paano niya nagawa ito at bigla naman siyang nilamokos ni Yeonwoo. Habang ginagawa yun ni Yeonwoo ay sa isip niya naman na kagaya nga ng kanyang inaasahan na ang kaluluwa ng dragon ay mabigat at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ikukulong niya na lang ba muna ito. May bigla namang napansin si Yeonwoo at napansin rin yun ng mga mercenaryo at labis naman ang takot na kanilang nararamdaman at inutusan pa ng isang mercenaryo ang kanyang kasamahan na mag-ingat sila at dito umaapaw sa aura at galit ang Martial King. At parang galit na galit ito sa kanyang disipulo. Agad naman siyang naghanda ng isang suntok na napakalakas at susuntukin niya si Yeonwoo at nang malapit na siya ay hindi man lang umalis sa kanyang kinatatayuan si Yeonwoo dahil sa sobrang bilis ng Martial King. Ngunit pagka-atake ng Martial King ay inilihis niya ito sa itaas ng ulo ni Yeonwoo at labis namang napinsala ang bawat madaraanan ng suntok na yun na kung tatamaan sana si Yeonwoo ay tanggal ang kanyang ulo. Pagkakita ng mga kasapi ng isang sungay na tribo ay hindi naman sila makapaniwala dahil sa pinsala na nagawa ng pag-atake ng Martial King. Seryoso naman ang itsura ni Yeonwoo at hindi man lang siya umalis sa kanyang kinalalagyan. At nang walang ano-ano'y bigla na lang siyang binatukan ng Martial King at napa-array na lang siya dahil sa sakit. Pagkarinig ng Martial King ng pag-array ni Yeonwoo ay labis naman ang galit na kanyang nararamdaman at sinabi niya kay Yeonwoo na pagtapos niyang kainin ang lahat ng isinit up ng kanyang master ay array lamang ang kanyang sasabihin. Tinanong niya naman si Yeonwoo na kung gusto niya bang bugbugin niya siya kagaya ng ginawa niya sa Summer Queen nang sa gayon ay magsama silang dalawa ng Summer Queen sa kabilang buhay. Tugon naman ni Yeonwoo na sinusubukan niya lamang bawasan ang kanyang pasanin. Makalipas ang ilang sandali ay nakaupo na si Yeonwoo at nanginginig na ito dahil paulit-ulit siyang binatukan ng Martial King at minungkahi niya pa sa Martial King na subukan niya pa siyang suntukin ng isang beses pa. Sinabi naman ng Martial King kay Yeonwoo gamit ang kanyang open speech na siya lamang ang makakarinig na parte rin ito ng kanyang paghihigante at tinanong niya ito na kung tama ba ang kanyang sinabi. Labis namang nagulat si Yeonwoo dahil sa kanyang narinig at tinawag niyang master ang Martial King at minungkahi naman kaagad ng Martial King na dahil ginawa niya ito ay linisin niya ang kanyang sarili at bumalik. Kaagad namang inutusan ng Martial King ang kanyang mga alip-ores na magtipon ulit sila dahil huhulihin pa nila ang bastardong pumatay kay Yano at kaagad namang sinang-ayunan ng kanyang alip-ores ang kanyang inutos. Habang nagtitipon ang mga kasapi ng isang sungay na tribo ay naririnig naman ni Yeonwoo ang mga sinasabi ng miyembro ng isang sungay na tribo at sabi ng isa na ang kanilang hari ay hindi tapat sa kanyang nararamdaman at minungkahi naman ng isa na sabihin niya sa kanyang disipulo na magaling ang kanyang ginawa at tinanong niya naman ito na kung mahirap ba sabihin yun. Pinatahimik naman sila ng Martial King habang si Yeonwoo naman ay napapatanong sa kanyang isipan na kung napansin rin ba yun ng Martial King. Napatingala na lang siya sa kalangitan at sa isip niya na ang rason kung bakit niya pinatay ang Summer Queen ay hindi niya naman ipinagpatuloy at sa kabilang banda naman ay binati ng isang matanda rin ng Martial King at sinabi niya na matagal-tagal rin silang hindi nagkita at sinabi niya pa na kagayang-kagaya niya ang kanyang disipulo. Tinanong naman siya ng Martial King na kung papuri ba yan o isang insulto. Masayang nag-usap naman ang dalawa at sinabi naman ng Martial King na parang malakas pa din siya at inaya niya itong makipag-sparring sa kanya mamaya. Tugon naman ng isang matanda na huwag niyang sabihin yan kahit pa na isa iyang biro dahil ang kanyang mga kalamnan ay sumasakit na sa ganitong edad at sinabi niya na magkita na lang sila sa susunod. Nakasalubong naman ng Martial King ang kanyang unang disipulo at nagkatitigan sila ng mata sa mata. Subalit hindi man lang sila nagkaroon ng pag-uusap dahil parang may sama ng loob sila sa isa't isa. Agara namang umalis ang Martial King kasama ang kanyang mga alip-ores. Pagkakita ni Yeonwoo ng pangyayaring yun ay napasabi na lang siya sa kanyang isipan na kahit na ay isa niya pa ring disipulo yun ngunit tinatrato niya ito na para bang wala siyang nakita at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ito ba ang tinatawag na inabandonang disipulo. Sinuri niya naman ang paligid at napasabi na lang siya sa kanyang isipan na ang kalat ng naganap na paglalaban sa lugar na ito. Napagtanto niya naman na kumpara sa laki ng tore ay hindi naman ito halata sa lugar na ito. Dahil sa kakaisip niya ay hindi niya napansin na may dumating na tao sa kanyang harapan at dito dumating si Edora at tinawag niyang kuya si Yeonwoo at parang nag-aalala ito at tinanong niya ito na kung bakit may malaking bukol sa kanyang ulo at kung ayos lang ba ito. Hindi naman lubos maisip ni Yeonwoo na napakalaki pala ang bukol na ginawa sa kanya ng Martial King. Kaya naman dahil sa hiya niya ay napatawa na lang ito ng pilit.
Sa loob ng ilang araw ay natalo ang Walpurgisnacht at namatay ang Summer Queen at nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Lumabas naman sa sistema ni Yonwoo na nakuha niya ang tinatawag na Endless World of Night bilang huli niyang gantimpala. Makalipas ang ilang araw ay nandito si Braham sa silid na parang isang library na tumatawa at napapasabi na lang nakahanga-hanga talaga ang lugar na ito at dito sa lugar na ito ay napakaraming libro at ang tawag naman sa lugar na ito ay Quest Reward Intrinian. Habang nasa loob ng Intrinian si Braham ay tinanong niya naman si Yonwoo na kung alam niya ba kung anong libro ang kanyang hinahanap dito. Tinanong naman siya ni Yonwoo na kung may nahanap ba siyang magandang libro. Tugon naman ni Braham na nahanap niya ang tinatawag na grimoire na patungkol sa bloodlines at parang kalapit na rin ito ang tinatawag na supernatural powers. Nasa loob rin ng Intrinian si Sesha at habang may binabasa si Braham ay sinabi niya naman na hindi lamang magic books ay ang lugar na ito ay punong-puno ng lahat ng uri ng kaalaman at sinabi niya pa na ang lugar daw na ito ay imbakan ng mga kaalaman ng mga draconic species at pinuprotektahan magpahanggang ito sa ngayon. Masayang-masaya naman siya na sinabi kay Yonwoo na sa tingin niya ay mayroon pang mga espesyal ng mga bagay dito bukod sa kanyang mga binanggit at sinabihan niya pa si Yonwoo na tatawagan niya na lang ulit siya kapag natapos niya ng suriin ang ibang libro dito. Pagkarinig ni Yonwoo ay napangiti naman siya dahil si Braham daw ay sabik na sabik sa mga ito. Pagkatapos niya namang natapos ang quest ay ang bureau ay ginantimpalaan siya na parabang naghihintay sila at ang isa sa kanyang gantimpala na natanggap ay ang Intrinian at ang tatlo pang natira ay ang tinatawag na treasury storage room na may lamang lahat ng uri ng ginto at pilak. Ang isa naman ay ang tinatawag na weapon storage na mayroong mga mahahalagang artifacts. At ang panghuli ay ang library na puno ng grimoires na kinolekta ng Summer Queen at sinulat. At ang isa pang gantimpala niya ay ang tinatawag na The Outer Space Endless World of Night. Ang lugar na naging isang wasteland pagtapos ng digmaan kaya naman pinaplano niya na sisimulan niya uli itong ayusin mula sa umpisa. Naisip niya naman na mayroon siyang isang paraan kung paano ito gamitin at iyon ay ang pinaplano niya magtayo ng isang clan house. Habang sumasakay siya sa sasakyan naisip niya na magpahanggang sa ngayon ay nagagawa niya pa rin makaligtas ng mag-isa ngunit naisip niya na mas delikado na ang kanyang buhay ngayon dahil nasa frontline na siya kaya naman kinakailangan niya ng mga tao upang tulungan siya. Bigla naman siyang natigilan dahil naalala niya ang masaya niyang kapatid na mayroong mga kaibigan na pinapalibutan siya. Iniisip niya kung magtatayo nga ba siya ng clan house at tuloy-tuloy nang umaandar ang kanyang sinasakyan at dumadaan ito sa lugar na maraming puno. Makalipas ang ilang oras ay narating na nila ang malapit sa nayon ng isang sungay na tribo at dito nakipagkamay siya sa matanda at sinabi ng matanda sa kanya na magkita na lang sila ulit sa susunod at sinabi niya pa na masaya ang kanilang paglalakbay at pinasalamatan niya si Yonwoo. Tiningnan naman ni Yonwoo si Nocturne ngunit lumihis ito ng tingin. Binaling niya naman ang kanyang pansin kay Atron at sinabi niya na gusto niyang i-connecte siya sa tinatawag na by the table. Laking gulat naman ni Atron pagkarinig niya sa kagustuhan ni Yonwoo at sa isip-isip niya na ang sinasabing by the table ni Yonwoo ay isang union na tanging ang mga mahuhusay na mga mangangalakal at ang mga mayayaman na mangangalakal lamang ang nandito sa union na ito at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung paano ba nalaman ng bastardong ito ang patungkol sa by the table. Sinabi naman agad ni Atron na kinukonsiderang mataas ang mga nasa by the table kahit na sa kanilang mga misteryosong mga ngalakal at sinabi niya pa hindi niya iniisip na siya mismo ay makakapagdesisyon nito. Minungkahi naman ni Yonwoo sa kanya na i-connecte niya lamang siya at siya ang bahala sa iba. Kaagad namang ipinakita ni Yonwoo ang 5 pirasong ginto at tinanong niya si Atron na kung ayos na ba ito sa kanya. Pagkakita ni Atron ay sinabihan niya agad na mahal niya ang kanyang customer. Kaagad namang umalis si Yonwoo at nagpaalam na si Atron sa kanya dala-dala ang 5 piraso na ginto. Nang makapasok na siya sa nayon ng isang sungay na tribo ay nagtataka naman siya na kung bakit ang tahimik ng nayon ngayon at naisip niya naman na sinusubukan pa rin ng Martial King na hulihin ang Bow God upang makapaghigante. Napatanong naman sa kanyang isipan si Yonwoo na kung sino ba ang Bow God para paglaruan ang isang sungay na tribo ng ganito. Napagtanto niya naman na maiihalin tulad niya ang lakas ng Bow God sa 9 Kings dahil nagagawa nitong paglaruan ang isang sungay na tribo. Ayon pa sa kanya na kahit subukan pang tumakas ng Bow God sa Martial King ay magagawa pa rin itong mahuli ng Martial King sa mas lalong madaling panahon dahil sa estado nito kaya naman napagdesisyonan niya na hindi niya na muna iisipin ang patungkol sa bagay na ito. Bigla namang lumabas si Boo at tinawag niya si Yonwoo.
At dito nag-iba na nga ng tuluyan ang itsura ni Bu at sinabi niya kay Yeonwoo na ang lahat ng kanyang paghahanda ay natapos na. Si Bu ay inabsorb niya ang Philosopher's Stone at ang maraming kaluluwa ng mga mangkukulam kaya naman nagresulta ito sa mas madali niyang paglakas. Dahil mataas na ang antas ni Bu ay unti-unti nang bumabalik ang kanyang kaalaman kaya naman napatanong si Yeonwoo na kung ito ba ang rason kung bakit gustong gumawa ni Bu ng sarili niyang laboratory. Kaya naman ibinili niya kay Bu ang isa sa kanyang Intrinian na natanggap bilang gantimpala. Minungkahi naman kaagad ni Bu na pumasok na siya sa Intrinian. Pagkapasok ni Yeonwoo sa Intrinian ay laking gulat niya naman dahil nakita niya ang mga alip-ores ni Bu na tumutulong sa pag-ayos ng mga kagamitan. Sa isip niya naman na magiging malaking problema ito para sa kanya kung hindi niya naibigay ang Intrinian na ito kay Bu. At dito parang pagod naman silang tatlo at sinabi naman ni Shannon na huwag niya siyang utusan muli na gawin ito. Sila ay nakatanggap ng utos upang tulungan si Bu. Napatanong naman siya na kung bakit ang leech na si Bu ay napakamapili dahil sa labas ay parang mapanlin lang naman ito. Ngunit sa loob dito ay napakasama niyang nilalang. Lingid naman sa kaalaman ni Shannon na nasa likuran niya na pala si Bu at tinawag naman ni Bu si Yeonwoo. Pagkalingon ni Shannon ay laking gulat niya naman dahil nasa likuran niya na pala ang masamang nilalang na si Bu. Habang pinagmamasdan sila ni Yeonwoo ay pumasok naman sa kanyang isipan na kung mayroon lamang hierarkiya sa kanilang lahat ay naiisip niya na sina Shannon at Han Ryong ang magiging pinuno dito. Ngunit sa sitwasyon nila ngayon ay hindi niya inaasahan na si Bu ang parang naging pinuno ngayon. Kaagad naman niyang tinawag si Bu at kaagad niyang ibinato ang 2 pirasong item at nang mapasa kamay ito ni Bu ay napatanong naman siya na kung ano ba ito. Ipinaliwanag naman kaagad ni Yeonwoo na ang mga singsing na ito ay susi sa ibang lugar at tinanong niya naman si Bu na kung kaya niya bang ipagsama ang lugar na ito kasama ang 2 pang lugar. Tugon naman ni Bu na posible yun. Sinabi naman ni Yeonwoo na simula ngayon ay makakatanggap na sila ng maraming bagay habang umaakyat sila sa palapag ng tore kaya naman bago pa mangyari yun ay inutusan niya si Bu na tapusin niya muna ang pundasyon ng dungeon. Seryoso naman niyang tinanong si Bu na kung alam niya naman ang kanyang tinutukoy at agara namang tumango si Bu. Bigla namang nagsalita si Shannon at tinanong niya si Yeonwoo na kung mayroon ba para sa kanya. Wala namang naging tugon si Yeonwoo at kaagad siyang tumalikod sabay buntong hininga at inaya niya na si Bu na umalis. Laking gulat naman ni Shannon sa ikinilos ni Yeonwoo at nagreklamo naman siya at tinanong niya na kung para saan ba ang kanyang pagbuntong hininga at hindi pa rin siya pinansin ni Yeonwoo at paulit-ulit niya itong tinawag na master. Mayroon silang pinuntahang lugar ni Bu at pagkarating nila sa isang silid na mayroong mga guhit-guhit sa pader pati sa itaas ay ipinaliwanag naman kaagad ni Bu na ito na ang lugar na kanyang inihanda kagaya ng kanyang inuutos sa kanya. Sinuri naman ni Yeonwoo ang lugar sabay palabas niya ng mahika at sinabi niya na ayos na ang lugar na ito. Kaya naman napagdesisyonan niya na tatawagin niya na siya. Agad namang may umipan na itim na usok at asul at dito lumabas ang kaluluwa ng Summer Queen at nang magkawisyo na ang Summer Queen ay bigla naman siyang nagulat at nakita niya si Yeonwoo at inaakala niya na ang Heaven Wing ito at hindi na siya nagsayang ng oras pa at kaagad niyang sinugod si Yeonwoo sabay sigaw niya pa ng katagang Heaven Wing. Kaagad namang nagcast ng isang spell si Bu at may binanggit na kung ano at bigla namang lumabas sa mga magic circle ang mga kadena upang mapigilan ang Summer Queen. Habang nakatali ang Summer Queen ay paulit-ulit niya namang isinigaw na pakawalan siya at sinabi niya pa na papatayin niya si Heaven Wing. Pinagmasdan naman siya ni Yeonwoo habang sinasabi ng Summer Queen sa kanya na ang lakas ng loob ng Heaven Wing. Tinanggal naman ni Yeonwoo ang kanyang maskara habang siya ay nakangiti at sinabi nito sa Summer Queen na hindi siya ang Heaven Wing na kilala niya at kaagad niya namang hinawakan ang mukha ng Summer Queen at nagpakilala siya na siya si Cha Yeonwoo. Labis naman na nagulat ang Summer Queen at napatanong siya na kung mayroon nga bang kapatid ang Heaven Wing. Tugon naman ni Yeonwoo na mayroon at siya yun. Dahil sa gulat ng Summer Queen ay sinigaw niya naman na sana ay pinagpipiraso-piraso niya na lang sana siya hanggang mamatay noong una niya siyang makita. Humingi naman ng paumanhin si Yeonwoo at sinabi niya na hindi yun mangyayari sa kanya dahil simula ngayon ay pagpipira-pirasuhin niya ito at papatayin niya ito at lalamunin niya ito. Mayabang naman na tumugon si Esminios at sinabi niya na gawin niya ang gusto niyang gawin at tinanong niya si Yeonwoo na kung inaakala niya ba na matatakot siya sa kanyang gagawin. Nakangiti namang sinabi ni Yeonwoo na titingnan nila kapag nasubukan na nila at agad siyang nagsinyas kay Bu.
Agara namang naghanda si Bu ng isang spell at dito lumabas ang katawan na dragon ni Esminios na nakasilid sa isang sisidlan. Natigilan naman siya sa kanyang kayabangan at hindi siya makapaniwala at napatanong na kung siya nga ba yan. At nang napagtanto niya na siya nga ay napasabi na lang siya na hindi ito maaari. Hinimas naman ni Yonwoo ang sisidlan ng katawan ng dragon ni Esminios sabay sabi niya pa na wala siyang sasayangin na kahit ano sa katawan ng dragon mula ulo hanggang sa mga kuko nito. Dagdag niya pa na simula ngayon ay iisa-isahin niyang kakalasin ang kanyang katawan ng dragon sa kanyang harapan. Pagkarinig ni Esminios ay minungkahi niya naman kay Yonwoo na tigilan niya na ito. Hindi naman nakinig si Yonwoo at sinabi niya na ang mata daw ng dragon ay magagamit bilang pinagkukunan ng kapangyarihan ng mahika at ang kanyang kaliskis at balat ay magagamit bilang armor at ang kanyang buto ay bilang sandata na hindi mababasag. Sinabi niya pa na maraming oras ang kanyang sasayangin dito dahil dadahan-dahanin niya itong kukunin at ibabad ang mga parte nito sa potion at pinaplano niya pang ipakita sa kanya kung ano ang kanyang magagawa gamit ang kanyang mga piraso ng katawan ng dragon. Hindi naman may sakmura ni Esminios ang kanyang naririnig at pinatigil niya na si Yonwoo sa pagsasalita at minungkahi niya na patiin niya na lang siya. Nakangiti namang dagdag ni Yonwoo na patanong na kung iiwan ba nila ang kanyang buto upang makagawa ng modelong dragon. Dahil sa naririnig ni Esminios ay hindi niya na ito kinakaya at minungkahin niya na naman ulit kay Yonwoo na patayin niya na lang siya. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay tinanong niya si Yonwoo na kung ano ba ang kanyang gusto. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Yonwoo at kaagad niyang sinabi na gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit kinakailangang mamatay ni Jongwoo. Pagkarinig ni Esminios ay bigla naman siyang natigilan. Sa isip naman ni Yonwoo na ang diary ng kanyang kapatid ay naglalaman ng detalyadong impormasyon patungkol sa kung ano ang kanyang mga pinagdaanan maliban na lang sa isa dahil mayroong isang bagay na hindi niya naiintindihan kahit kaunti at yun ay ang rason kung bakit pinagtaksilan ang kanyang kapatid. Ang Nine Kings ay palagi siyang chin-check mapalabas man o sa loob ngunit ang Artia ay lugar na hindi madaling masira. Sa ibabaw niyan ay hindi ka panipaniwala na ang Nine Kings na karaniwang tumatahol sa isa't isa ay nagsanib puwersa upang masira si Jungwoo. Sa isip naman Yonwoo na mayroong bagay na hindi niya naiintindihan. Kaya naman minungkahi niya kay Esminios na sabihin niya sa kanya ang rason kung bakit ang Nine Kings ay nagsanib puwersa upang patayin si Jungwoo. Sinabi naman ni Esminios na kung sasabihin niya ba sa kanya ay papatayin niya na siya. Tugon naman ni Yonwoo na magdedesisyon na lang siya mamaya pagtapos niyang marinig ang kanyang sagot. Nagdadalawang isip si Esminios na sabihin ngunit sinabi niya pa rin ang rason at iyon ay dahil sa Soul Stone. Laking gulat naman Yonwoo sa kanyang narinig at tinanong niya ito na kung ano ba ang Soul Stone. Parang nalungkot naman si Esminios at sinabi niya naman na ang Heaven Wing ay nasa kanya ang Soul Stone ni Lucille. Labis namang nagulat si Yonwoo sa kanyang nalaman. Si Lucille ay isang nilalang na kilala bilang Lucifer at ang ibig sabihin naman nito ang nag-iisang nagdadala ng liwanag. Kahit na natanggap nito ang transcendence ay isa siyang manlalakbay na hindi nabibilang sa Diyos o demonyo sa liwanag o kadiliman at kahit ano paman. Pagtapos noon ay ang lahat ng kanyang pakpak ay nasira at nadurog dahil sa atake na nagmula sa 1,000-year-old predecessor at demonyo. Sinabi naman ni Yonwoo na lahat sila ay napakasakim. Naisip niya naman na dahil nasa kapatid niya ang Soul Stone ni Lucille ay magagawa niya sanang matalo ang mga manlalaro at makakuha ng transcendence. Gayunpaman nagtataka naman siya kung bakit hindi binanggit ng kanyang kapatid ang nangyaring ito sa kanyang diary at paulit-ulit niyang tinanong na kung bakit hindi niya sinabi. Tinanong niya naman si Esminios na kung nasaan na ngayon ang Soul Stone. Tugon naman ni Esminios na maging siya ay hindi niya alam dahil kung alam niya lang kung nasaan iyon ay nanakawin niya na sana ito. Tugon naman ni Yonwoo sa kanya na dapat niyang malaman. At minungkahi niya habang umiilaw ang kanyang mata na subukan niyang alalahanin kahit pa sa maliit na detalye ng sa gayon ay mawawala siya ng komportable kagaya ng kanyang hinihiling. Agad namang tinawag ni Yonwoo si Bu at nagreklamo naman si Esminios at sinabi niya na iba na ito kumpara sa kanilang napagkasunduan kanina. Umalis naman kaagad si Yonwoo at pilit siyang tinatawag at pinapabalik ni Esminios at minura pa siya nito at sinabihan siyang bastardo. Nakalabas na si Yonwoo sa silid at bigla naman siyang nagulat habang siya ay naglalakad dahil may nagsalita at sinabi nito na ang ika-78 na palapag ng tore ay magiging magulo na naman.
At ang taong nagsalita at nag-aabang sa pintuan ay si Braham. Sinabi niya pa na hindi siya makapaniwala na nasasaksihan niya sa ngayon ang pagkaubos na hindi lamang ang mga higanti ngunit pati ang dragon. Tinanong naman siya ni Yonwoo na kung tapos na ba siyang mag-ayos ng mga libro. Tinanong naman siya ni Braham na kung mayroon ba siyang aayusin dahil ginawa niya lang naman na ayusin ang mga bagay na naayos na at magmukhang maayos pa. Nang makapasok na sila sa laboratory ay mayroon sasabihin si Braham sa kanya at sinabi niya na hinihiling niya na gusto niyang magkaroon ng sarili niyang dungeon o laboratorio kagaya nito ngunit hindi naman siya naiinggit kay Boo at kinumpirma niya naman kay Yonwoo na nakakuha sila ng maraming bagay ngayon kaya naman kinakailangan nila ng bagong eksperimento at iniisip niya pa na magiging maganda rin ito para kay Sesha. Tumawa naman si Yonwoo dahil alam niya na naiinggit siya kay Boo at nagalit naman si Braham at tinanong niya na kung ano ba ang nakakatawa patungkol sa kanyang sinabi dahil hindi naman yun personal ang kanyang interes dahil para naman yun sa kanyang kapangyarihan ng mas lumakas pa siya. Kaagad namang nagulat si Braham dahil lumabas sa kanyang sistema na binigay sa kanya ni Yonwoo ang autoridad para makapag-set up sa outer space na tinatawag na World of Endless Night na siyang ikinagulat naman ni Braham. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.